Hey guys! Tara, samahan niyo ko sa bagong lake adventure! Today's adventure brought me to Bantan Lake. Just about 13 minutes drive from Burnaby. Ngayon, we arrive here at the parking lot at Bantan Lake here in Port Moody. Nandito po tayo ngayon sa parking lot. Tayo po ay nakapark na at eto, bumalik tayo para kunin ng ibang mga gamit. At ito na ang ating Bantan Lake Recreational Park, kung saan makikita nyo ang mga picnic table under the trees. Maganda siya kasi maraming picnic tables and marami ding washroom. May 3 washrooms sila. At ayan, ito ang ating lake. Napakaganda siya. This is a quick gateway from the city. This place is honestly perfect. The moment you arrive, you're greeted with stunning mountains views, calm waters, and fresh air. It is like stepping into a nature escape without going too far. Ayan, ito na yung lake natin na makikita nyo. The water is calm and it's medyo gumagalaw siya kasi may konting hangin. Ayan ang ating lake. Today is extra special for me because it's my first time to paddle all the way is standing up. Kung saan makikita nyo yan yung lake, napaddle ko all the way to the end bago ako nakabalik. The water was calm and steady with just a little bit of wind, but I managed to balance from the start to finish. That's something I couldn't do as confidently in other lakes. So Bantan Lake definitely gave me the best paddleboarding experience so far. Ayan tayo, nagpalit tayo ng paddleboard kasi ginamit nila yung blue. So ayan tayo, yan ang gamit kong isang paddleboard. I paddled all the way. And I was able to manage to stand up na hindi ko pa nagawa sa ibang lake kasi medyo malakas yung hangin at saka talagang wavy. Malakas ang alon. So, konting galaw lang para kang matutumba, but dito kahit umahangin, maalon siya pero hindi ka natutumba. At ayan, tayo'y huminto muna at matulog konti sa gitna ng dagat. Na ang gandang matulog sa gitna ng dagat na para ka bang walang problema. You just connect with the nature, meditate. How beautiful is the creation of God, diba? Ang ganda siya. Ako'y na-far forward natin ang video na ito at ang haba ng ating nakuha. Kaya pagpasensyahan nyo na ang aking video ay mabilis. Ang ganda talaga ng lake na ito at ang ating camera ay maganda rin kasi kahit gumagalaw-galaw ang tubig pero ang kuha ng ating camera ay stable and steady. Yan ang isa sa mga nagustuhan ko sa kamerang ito. Ayan tayo. Nagre-relax sa gitna ng dagat or lake na parang walang problema. Sana araw-araw ganyan. Natutulog ka lang sa gitna ng dagat at may pumapasok na swaldo. Sana ganun na ng buhay. Ayan tayo. Nag-enjoy ako to the max. Siyempre, kasama ko ang mga ka-life group ko sa church. Pero, ayan, mag-isa kong nagpapaddle. At sila ay giniginaw pa daw na
mag-paddle. Kasi the weather is a little bit makulimlim, pero may init naman siya. And also, may araw, may sikat ng araw dyan. Pero, because of the smoke, because there was a fire, the wildfire. Kaya ayan, na medyo hindi malakas yung init. Perfect talaga for paddleboarding. And one important reminder dito is kung kayo pupunta dito sa Banten Lake, I just want to let you know na no barbecue grills or any kind of cooking are allowed. Kasi due to extreme fire risk. So if you're planning to visit, pack some ready-to-eat food or a picnic instead. Ayan, at isa pa, what really makes Banten Lake stand out is that there are no motorboats allowed. Wala siyang mga motorboats, kaya hindi masyadong magalaw yung tubig. Ito ay perfect talaga for stand-up paddleboarding. Kaya kung saan makikita nyo na dyan sa aking video na maraming mga nagpa-paddleboard, dito lang ako nakakita ng ganyan karaming paddleboarders. Kasi walang motorboats, hindi allowed, hindi pwede doon. Ayan, di ba? Ayan, kung walang walang motorboat, that means the lake stays peaceful and safe for paddleboarding and kayaking and even swimming. And the water, wow, it's so clean and clear. I even saw a lot of fish swimming underneath. It's beautiful to think of swimming with them, pero I have to admit na I'm not that the best swimmer yet. Hindi ako marunong lumangoy, kaya ayan, pinapanood ko lang yung mga isda. Ang gandang sumabay sana sa kanila na lumangoy. Mamaya makikita niyo sa aking video yung mga isda. At ayan, makikita niyo sa aking mga gilid at ang mga nasa salubong ko ay mga kagaya kong paddleboarders. Marami sila. Yeah. Malawak ang lake na ito na pwede kang mag-park sa mga gilid and then do swimming. May mga sa mga gilid may mga nagsuswim sa gilid ng mga may bato. Ang sarap umupo sa gitna ng lake, mag-picture, mag-muni-muni. Pero the best thing there is to meditate in the middle of the lake. And paddleboarding also is I can say it's one of an exercises. Kasi yung muscle mo na nagagamit mo yung muscle mo, your force, because you're paddling, you know. Yeah, so ang ganda talaga siya. So if you're looking for a spot to relax, unwind, or try paddle boarding for the first time, I highly recommend this lake. Whether you're with family, friends, or just want someone or some quiet or solo time with nature, Banten Lake is definitely worth the trip. So guys, what do you think? Would you add Banten Lake to your next adventure list? Of course. If you are here in British Columbia, try to visit this lake. Ayan yung mga iba nagpa-paddleboard na ayan, kasalubong tayo, at may mga iba ayan, marami sila. And pag summer is starting, I guess May, if I'm not mistaken, May to September 1st, you have to book a day pass.
Kasi busy siya pag summer. Pero nung pumunta tayo is September 6. Kaya hindi na kailangang kumuha ng day pass. But you have to go there earlier because first come first serve the parking. And yeah, kahit hindi summer pero marami pa rin pumupunta doon, lalo na kung mainit ang panahon or mainit ang weather. So ayan, ang video natin ay paulit-ulit pero ang ganda ng view. O, diba? Mag-e-enjoy ka talaga. Mas maganda kung mas marami kayong paddle boarding para may competition. Ako'y competitive pero wala akong kasama na nag-compete dyan kasi mag-isa ko. Pero mas maganda kung may mga kasama na nagpa-paddle boarding para ba race from the start to the end, very end of the lake. Na paddleboard na I was able to paddle it all the way. It's like it took me 1 hour and 30 minutes round trip. Masaya siya talaga. That's why I love to do paddleboarding. It's been 3 years na ako yung nagpa-paddleboard. At first, I enjoyed it a lot kasi kahit ilang beses kang natumba, but you still have to stand up and do. Ganun talaga, if you are learning in adventure, you're gonna learn many things. Parang sa buhay natin, di ba? Parang pag na tayo nadapa, we have to stand up and try again. Kaya yan. Ayan, mabilis ang ating video. Naka 2 times. Fast forward natin. Makikita na yung tubig ko. Gumagalaw siya. Kasi medyo windy na. Pero maganda. I can say maganda talaga siya. For beginner. And intermediate. And also expert. It's all kinds of paddle boarders. Pwede dito sa Bantan Lake. Mahirap pong i-pronounce yung lake na yan. Bantan. Basta yun na yan. Basta yun ang pronunciation niya. Ayan, malapit na ipapakita ko sa iyo yung merong fish na kasama kong lumangoy. Ang dami. Kaya pala pwede kang mag-fishing dito. Malapit na tayong lumapit doon. Sa may mga fishes. Salmon siguro ang mga yon, pero maliliit. Hindi ka pwedeng humuli gamit ang net. Kailangan mo dapat yung fish, bingwit. Dapat ibingwitin mo. Hindi mo pwedeng gumamit ng net at kailangan mo rin may license. License for fishing. Hindi basta-basta kumuha ng fish. Ayan, tayo malapit na doon. Hindi ako napagod na nagpaddle, kundi nag-enjoy ng enjoy. Ayan, nandito na tayo sa ayan, tayo lalangoy para makita nyo yung mga fishes. Ayan, nakikita na yung mga fishes. Ayan, sa ilalim, hindi marunong lumangoy. Pero ayan, ang gandang sumabay sa mga isda. Ayan, one more time, ulitin natin. Ang sarap sumabay sa mga isda. And thank you so much guys for watching my travel adventure. Watch out for my next adventure. Bye bye guys, have a good day.